Muli sa bawat isa at salamat sa awitin po na yan na patunay at paalala sa buhay po natin na ang kapanganakan ng Panginoong Yesukristo ay pinakamahalagang parte ng ating pong buhay. Amen? So 7:21 at hayaan po natin na matapos po tayo ng 9:21. Okay lang po ba? Kasi biglang tumingin sa akin lahat sa mayata ng loob, di biro lamang po. Alright, sa ating pong pag-aaral ngayon ng gabing ito, at sabi ko po nung Sunday, dito po tayo po mananatili. The book of Matthew chapter 2. At nabasa po ng ating pong scripture reader, Coach Tim, kanina po sa ating pong scripture reading. So for this evening po ay ating pong patuloy na pag-aaralan ang buhay po ng ating pong Panginoong Yesukristo. At ito dito po nakapaloob, sabi ko po last week, merong pong mga involved na tao po dito. Unang-una, ang Panginoong Yesukristo, Mary and Joseph, nandito rin po ang shepherd, nandito po ang wise men, nandito si Herod, at yan po ang ating pong bibigyang pansin. So for this evening, let me read to you ang ating pong pag-aaral, verse number 1 ng chapter 2. Hindi ko na po kayo papatayuin po for the sake of time. Sabi po ng Bible, "Now when Jesus was born in Bethlehem, Judea, the days of Herod the king, behold, there came a wise man from the east to Jerusalem, saying, Where is he that born King of the Jews? For we have seen his stars in the east, and are come to worship him." Verse number 3. "When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him." Jump po tayo ng verse number 15. "And was there until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son." Shall we pray? Father, go before us as we study your word once again. Lord, we are needy people, Panginoon, sa araw-araw, sa minuto, sa linggo-linggo, Panginoon. Lord, kailangan namin ng inyong salita, Panginoon, upang hindi kami maligaw sa katotohanan, upang hindi kami mawala sa pananampalataya. So Lord, as we listen, Panginoon, sa inyo pong salita, nawa kami po ay magkaroon, Panginoon, ng pusong handang matuto, Panginoon. Alisin mo, Lord, yung matigas na puso na kung saan ay merong pong kayabangan. Yung puso, Panginoon, na kung saan ay pampagmalaki sa Panginoon sa inyo po. So Lord, ikaw ang siyang manguna, Panginoon, for without you we can do nothing. As your servant going to proclaim your word, preach your word, O God, ikaw ang siyang magbigay, Panginoon, ng kakayanan sa akin, katalinuhan, at ikaw ang manguna, Panginoon, hindi po sa aking kakayanan, hindi sa aking katalinuhan, but we believe, Panginoon, you are the God ng siyang mangungusa, Panginoon, sa amin. He must increase, but I must decrease. We thank you, we love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Now, sa ating pong pag-aaral in the title of Herod and Christmas. Herod and Christmas. Bakit nga ba si Herod? Alam niyo po sa pag-aaral, si Herod pala dito in the book of Matthew, ay meron ding other Herod, kagaya ng book of Acts. Si Herod, na kung saan kapartner dati ni Saul, na kung saan ay nagpa-persecute ng mga tao. Tingnan po natin Herod Agrippa in the book of Acts chapter 12, who persecuted early Christian and died after being struck down by angel. Ito naman, dahil merong merong Herod Agrippa 1, meron ding pong Herod Agrippa 2. Ito po yun in the book of Acts chapter 25 and chapter 26. Ito po yung kung saan napakinggan ni Herod II ang defense po ni Apostle Paul nung siya po ay nakulong at siya po ay nililitis ang kanya pong kaso. Now, sa pangatlong Herod, Herod Antipas in the book of Matthew 14 verse 1 to 12, son of Herod the Great. Sabi pang ganon, who ruled Galilee and had the John the Baptist. So, siya yung pangatlong Herod. Pero yung pang-apat, ito po ngayon yung nasa book of Matthew chapter 2. Ang pangalan niya po is Herod the Great. Matthew chapter 2 verse 1 to 18, nandyan po sa ating pong binabasa ngayon. Who ruled Judea, who Jesus was born and ordered to slaughter all infants in Bethlehem. So walang iba, sa ganitong bagay, para hindi tayo magkaroon ng kalituhan, ito pong si Herod na ito, siya yung sinasabi ng mga tao, Herod the Great, pero siya naman din yung Herod na kung saan again sa tinatawag na Christmas.
So maaari itong Herod na ito ay pwedeng maging kagaya ng ilan, pwedeng maging kagaya ng iba, at pwede ring maging kagaya natin. So tignan natin mamaya kung anong magiging sitwasyon at anong klaseng meron itong si Herod the Great na sabi nila. Pero sabing ganoon sa pag-aaral, what is the reason kung bakit niya gustong patayin ang Panginoong Hesukristo? Ano nga bang dahilan ni Herod? Ito po yun, because he saw Jesus as threat to his power and a throne. So ibig sabihin, ayaw niyang mapalitan yung pwesto na meron siya. Para lang ganito yan, halimbawa, merong isang mayor sa lugar ng ganito, at alam niyang mapapalitan siya, so ang gagawin niya ngayon, pupuksain o papatayin niya yung kasunod para hindi wala nang pumalit sa pwesto niya. Ganon po ang ugali na meron si Herod. Ang tawag ko po dito, sakim na tao. Gusto niya siya lang ang masusunod. Gusto niya lang siya lang yung bagay na kung saan ay gagawa ng paraan para sa buhay niya na ako lang ang masusunod, ako lang ang powerful, ako lang ang great. Sabi niya ganon sa ganito pong pag-aaral. Kaya sabing ganon, nung pag-aaral na ito, nakita ko po, nakita ko here in this chapter, nabalitaan niya sa mga wise men. Other word for wise men is magi. Nung una kong basa, sabi ko, tama ba yung nababasa ko? Magi, di ba ako nagugutom nito? Kasi madaling araw na, Pastor Dom, sabi ko, Magi, hindi to Magi. Gutom lang yata ako, kailangan kong kumain. Kain muna ako saglit habang nandun po ako sa kagabi, aral muna. Sabi ko, the wise man is a magi. Told him about the newborn king. Sabi ng verse number 2, ito po yun, no? Verse number 2, sorry. Sabing ganoon, verse number 1, now when Jesus was born in Bethlehem, Judea, the days of Herod the king, behold, there came a wise man from the east to Jerusalem, saying, verse number 2, where is he that born King of the Jews? For we have seen his stars in the east, and are come to worship him. So nabalitaan ni Herod from the wise men na meron palang Panginoon, na meron palang papalit sa kanya. Pero sabi niya ngayon, hindi po pwede to. Kailangang mawala itong Panginoon na ito. King of the Jews, dapat hindi ito. Kaya nga sabi ko pong ganun kanina, na si Herod ay sakim po sa posisyon at ayaw niya pong mapalitan. Na kung titignan po natin in generally topic, kung titignan natin sa posisyon na meron tayo, anyone ay pwedeng pong palitan. Ako po sa posisyon na meron ako ngayon bilang napagkatiwalaan at mag-take charge sa ating pong simbahan na ito, pwede akong palitan ng kahit sino. Pwede akong mapalitan ni Pastor Dom, pwede akong mapalitan ni Coach Tim, pwede kahit sinong pumalit sa atin at anumang posisyon natin, pwede kahit palitan tayo ng kung sino na sa ganyang bagay, kung titignan natin na ang posisyon ay hindi po permanente. So meaning to say, sa ating pong pag-aaral, na itong buhay na meron po si Herod, ay talagang ayaw niyang maalis sa pwesto. Kaya gumagawa siya ng paraan para sa kanyang pong buhay na manatili sa kanya yung kapangyarihan. Yun po ang problema na nakikita po natin, lalo na po ngayon sa generation na ito, na kung saan kapag nasa isang posisyon na, nasa isang matayog na lugar, nasa isang mataas na posisyon, hindi na kailanmang bumaba, ayaw nang magpakumbaba. Romans chapter 1 verse 21, because that when they knew God, they glorify Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. So ibig sabihin, sa ganito pong bagay, talagang kapag iniisip natin na tayo po ay great, isasang tabi natin po ang Panginoon. Iisipin natin, ako naman na ito eh. Ano po bang naging downfall ni Lucifer nung siya po ay pinaalis ng Panginoon sa lugar ng langit? Ang sabi niya, ako na ito. Ako na yung great, ako na yung magaling. Yan po yung nagiging downfall po natin bilang isang tao kapag inisip po natin sa ating sarili na we are great. Na sa buhay po ng ating pong pag-aaral ngayon, Herod, ay makikita po natin yung mga ilang bagay, bakit siya ganito sa kanyang pong buhay at anong gusto niya pong patunayan. Gusto niyang maalis ang sino mang makakatunggali niya at gusto niyang patayin ang sanggol na ipinanganak sa Bethlehem. Sabing ganon, Herod was full of pride and ambition. Ito pa, si Herod ay puno ng yabang at ayaw niyang mapalitan. Ito pa, Herod ay ayaw niya pong ma-disregard ng mga tao. Kumbaga, ayaw niyang talagang mapalitan. In short, etong tao na ito na si Herod ay taong mayabang. Yun po ang punot dulo nun. Kaya nga po ating binasa kanina in the book of Matthew na ilang bagay na nandito po
kung ating pong aaralin pa mamaya sa ating mga tahanan, ito po yung nagiging problema. Hindi lang ni Herod, bagkus Herod ng Christmas na meron po tayo. Yung mga nagiging hadlang sa buhay po natin. Ang tawag po kay Herod was a traitor. Okay po? Isang bagay o isang tao na kung saan hadlang sa Panginoon. Kaya i-check natin ang ating sarili, hadlang ba ako sa Panginoon? Alam niyo po maraming hadlang para tayo ay hindi makapagpuri sa Panginoon. Unang-una, yung gadget na meron tayo. Hadlang yan para mag-worship tayo sa Panginoon. Instead matulog tayo ng maaga, di ba? Gamit tayo ng cellphone. Tama po? Hindi ko naman po sinasabi alisin na natin si cellphone. Kailangan nga natin yan, communication, pang work, pang everything. Pero kung sumusobra naman na, alas 5 na ng umaga, nakita mo na, narinig mo ng tumilaok yung manok, doon ka palang matutulog, tapos magpipray ka, sabi mo, pag-pray niyo po ako, good health. Lakas mo nga magpuyat, good health. Di ba? Walang mangyayari po sa atin. Kaya tignan natin yung mga bagay na hadlang, lalo na po this Christmas. Okay po? Kasi ang iniisip natin, when we talk about Christmas, ang sarili natin, ang puso natin, ang goal ko ngayon, makareceive ako ng 20 gifts galing kung kanino man. Di ba? Ang goal ko ngayon, makakain ako ng maraming fruit salad. Siguro mga 20 na cups. Di ba? Makakain ako ng salad, ng chicken, ng anything na hindi ko nakakain ng mga usual na buwan. Pero tignan po natin, ang magiging hadlang o sino ang hadlang sa ganito pong occasion na dapat po nating bigyang pansinan other than Herod. Number 1, dako na po tayo sa ating pag-aaral because 7:32 na po. Number 1, Herod was working for his own will. Verse 3 and verse number 4, when Herod the king had heard these things, narinig niya, he was troubled. Nataranta na siya kung anong gagawin niya at all Jerusalem with him. Ito na po yung ginawa niya. Gusto niya ng sarili niyang kagustuhan, hari naman siya, nakaupo siguro siya kung maganda yung pwesto, nandito siya sa gitna. Lahat ng sasabihin niya, susundin. Lahat ng sasabihin niya, masusunod. Lahat ng gagawin niya, kapag sinabi niyang, umupo kayo doon, upo kayo. Pag sinabi ni Herod na kayo ay tumalon dyan sa bangin na yan, tumalon kayo. Kapag sinabing ipakain yan sa leon, ipakain yan. Kumbaga, kung ano yung gusto niya, dapat masunod. Kaya ang tawag po dito, as I study, Herod was working for his own will. Verse number 4, and when he had gathered all the chief priests, and the scribes, by the way, yung scribe, ito yung katulong sa paggawa ng salita ng Diyos eh. Pero sa kabila ng yon, they are against sa Panginoon. Sabing ganon, and when he had gathered all the chief priests and scribe of the people together, he demanded of them who were Christ should be born. Kung titignan natin dito, parang maganda naman yung plano niya eh. Aalamin niya lang naman kung nasaan yung Panginoon. Pero kung titignan natin, following verse, iba yung plano niya. Iba yung layunin niya, iba yung will niya, iba yung gusto niyang marating para puksain ang Panginoong Jesucristo. Yan po ang nagiging sitwasyon kapag ang ugali ng isang tao ay merong pong tinatawag na yabang. Yan po ang nagiging dahilan. Proverbs chapter 16 verse 18. As the Bible said, pride goeth before destruction and an haughty spirit before a fall. So bilang isang tao, ito po yung problema natin. Lalo na po itong si Herod. Bakit? Kasi nasa posisyon siya at ang sabi niya ngayon, meron akong sariling plano na gusto kong gawin para sa Panginoon. Yang hari ng sinasabi niyong hari, kailangan niyang puksain. Pero hindi niya sinasabi. Pero at the end ng ating pong pag-aaral, kung titignan natin, ang nais niya talaga sa Panginoong Jesucristo ay hindi maipanganak. At kung ito man ay ipanganak, gusto niyang ipapatay. Kita po natin yun. Kasi nga sa buhay ni Herod, sabi ng ating title, Herod and Christmas. Ayaw niya talaga na magkaroon ng Christmas. Merong mga ibang reliyon na kung saan hindi naniniwala sa kapanganakan ng Panginoon. Hindi na natin banggitin pa kung anong mga pangalan meron sila, pero they are against sa ganito pong bagay. Pero kung titignan naman, tumatanggap naman sila. Minsan nga may mga pakimpimpi, minsan nakikita mo, meron nga ako mga kamag-anak, they don't believe sa Panginoong Jesucristo, pero nakikita mo, tumatanggap ng kulay pula. Ang tawag po doon, ampaw. Yung kulay red na envelope, nakikita ko nakaraan, last year lang, kumuha yung isang bata, sabi niya, salamat po, tapos binulsa, tapos pasok doon sa kanila. Tapos nang may nangaroling sa kanila, sabi niya gano'n, ay hindi, ganito po kami.
Pero nung na-receive niya, 25, umaga yun. Nag-bless. Tapos kinuha yung sobre, binulsa, sabay pasok sa loob. Masaya siya. Pero they don't believe on the Lord Jesus Christ sa kapanganakan. And yet, sa ganung action, ipinapakita nila, ay, kailangan ko kasi ng pera eh. Diba? Kaya nga po ang problema sa atin, at ang problema na meron po sa atin, yung pong tinatawag na sariling kagustuhan. Ang kagustuhan na meron dito si Herod, hindi for better eh. Bagkus for worse. Ang gusto niya pong maging plano para po sa Panginoong Jesucristo. By the way, ang Christmas, hindi naman din para lang sa atin. Para tayo mabusog, para magkaroon tayo ng gifts, para tayo ay magkaroon ng pera sa bulsa natin, o makareceive tayo. Pwede, ngayon kasi pwede ng online caroling. May nangaroling dati sa akin last year, online caroling. Nag-send lang ng video. At the end ng video, sabi niya, namamas ko po. Sabi ko, patay tayo dito Nadali ako. Kala ko, ano lang yung papanuurin ko. Sabi ko, sige na. Ag-send na ako ng GCash number mo. Nadali na, di ba? Gusto natin sa Kapaskuhan na ito, ang gusto natin, mapuno yung bulso natin, mapuno yung tiyan natin, mapuno yung lugar, yung room natin ng mga regalo. Pero yung puso natin, hindi puno para sa Panginoon. Okay po? Kaya napakahalaga sa buhay po natin na itong Kapaskuhan na ito na hindi masunod ang ating kagustuhan. Pastor, paano naman yung mga wishlist ko? Wala pong masama po doon. Ang masama lang kasi sinasantabi natin yung Panginoon at gagawa tayo ng sariling kagustuhan. Like Herod did. Ano ginawa niya? Sinasantabi niya yung Panginoon. Gumagawa siya ng sarili niyang plano. Kung totoo, ito po, kung mamarapatin lang natin, titingnan natin ng maigi. Siguro kung itong si Herod kumampi pa sa mga magi, kumampi pa sa mga wise men, para tulungan ng Panginoon, siguro walang magiging problema ito. In verse number 15 hanggang verse number 18, ang bilis ng kamatayan meron si Herod. Bakit? Ayaw niya sa Panginoon eh. Tama po? Kaya kung tayo po'y gagawa ng sarili po nating kagustuhan, hindi po tayo kailanman magiging maayos. Bakit po? Magulo ang buhay. Maraming mga illustration in the Bible like the prodigal son, ginawa niya yung sarili niyang kagustuhan. Marami pang mga story in the Bible na kapag ginawa natin yung sarili nating kagustuhan, mapapahamak po tayo. Kaya ganun po kahalaga na sa ating pong pag-aaral at sinabi ng Bible na itong bagay na ito o yung kayabangan na meron sa buhay ni Herod will turn sa kanyang buhay na malalaglag siya. Sabi ko nga po kanina, hindi tayo mananatili sa posisyon na meron tayo. Maaalis tayo at papalitan tayo ng Panginoon kapag ang puso po natin ay hindi tama. Ganun po ang sitwasyon na meron dito si Herod. Kaya nga po, ngayon pa lang, tinatapos ko na dito, hindi pa po tayo conclusion pero binibigyan ko lang po ng conclusion ng buhay ni Herod, ang iksi ng buhay na meron siya. Kasi nung dumating ang Panginoon, nung ipinanganak siya, the wise men saw the star, ipinanganak ang Panginoon. Pero nung dumating yung mga wise men sa lugar na kung saan ipinanganak ang Panginoon, 2 years old na ang Panginoon. So ibig sabihin, 2 years ang travel ng wise men going para sa Panginoon. Ibig sabihin, 2 years lang din yung tinagal ni Herod the Great para maghari siya at siya ay namatay na. Kita po natin yon na ang sitwasyon kapag si Herod ang nasunod, siya din ay mapapahamak. Yan po ang problema. Kaya nga po ang layunin ng Panginoon, kaya po siya ipinanganak dito in the book of John chapter 4, verse number 34. Ito po yung bagay na yon. Na wala namang ginawang masama si Jesus para puksain ni Herod. Tama po, di ba? Wala namang ginawang masama ang Panginoong Jesucristo para kay Herod. Pero nung plano niya, yung will niya ay para patayin ng Panginoon. Ito po yung plano ng Panginoon na sinusunod ng Panginoong Jesucristo. Verse number 34, Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. So, na ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo dito, ginagawa niya lamang po kung anong utos ng Ama. Walang iba kundi magbigay ng buhay at buhay mas masagana sa taong kagaya nating may patutunguhan patungo sa impyerno. Yun po yun. Sumusunod lamang po siya. Kaya nga sa kabilang banda, sabi ko, ano nga bang meron sa Panginoon? Bakit kinaayawan ni Herod? Ano nga bang meron sa Panginoon? Bakit gustong patayin ni Herod itong Panginoon? Hindi niya nakikita na para din sa kanya pong buhay yun. Ganun po ang nangyayari kapag tayo po ay gumagawa ng sarili po nating kagustuhan. Magkakaroon po ng tinatawag na distraction. Ang kalooban ng Diyos para sa buhay ng bawat isa o para sa kanyang mga anak ay magkaroon ng tinatawag na pagkakaiba sa mundo. Okay po?
Kasi yung Panginoon, namumuhay ng righteousness, namumuhay ng merong kabanalan. Pero ito namang si Herod, taliwas doon sa righteousness, bagkos itong si Herod namumuhay ng merong pong wickedness. Nakita po natin yung pinagkaiba? Kasi kung tayo po ay nasa righteousness and we know the right, hindi na dapat pang gawin ni Herod na puksain ng Panginoon at pagbalakin niyang masama ang Panginoong Jesucristo. Tama po, di ba? Pero dahil po siya na nasa posisyon siya at iniisip niya yung yabang, kaya ang gagawin niya puro wickedness. Itong kadumihan na ito, itong kasalanan na ito, itong mga bagay na kung saan na nasa mundo, na pilit na inaagaw ng mundo, na instead ang Christmas is Christmas, ang ginagawa Xmas. I remember merong message about dyan si Pastor Odek, yung Christ ay ini-X na. Oh, Merry Xmas, Hindi dapat natin kailanmang i-ekis ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Huwag tayong gumawa ng sarili nating kagustuhan, especially sa ganito pong occasion na meron po tayo. Amen? Magkaroon tayo ng kaibahan. Bilang isang mananampalataya, magkaroon tayo ng kaibahan sa mundong ito. Amen? Yung pagbabati natin, maging ito ay maging maayos. Amen? Kasi merong GIF sa Messenger, sa Instagram, or anything na pwede nating pang message. Meron doon nakalagay, in short, nakalagay, Merry Xmas. Huwag nating i-ekis ang Panginoon. Bagkos magkaroon tayo ng kaibahan sa mundo na ito. Amen? What I'm trying to say is this, na makita sa atin yung tunay na pagkilala natin sa Panginoon. Amen? Hindi tayo yung pagmumulan ng kalokohan ng mundo. Hindi sa atin manggagaling. Oy, may mic ba kayo dyan? Baka isaksak mo na. Tagal naman eh. Naiinit na ako eh. Ano bang mo? 214? O, 214. Sige, lagay mo dyan. Salpak mo na. I-play mo na yan. Wala naman eh. Christmas naman. Pwede naman tayo magdiwang eh. Ilabas mo na yan. Yung dyan, 2 bote dyan. O, itago mo lang. Huwag walang magpo-post. Hindi po ganoon ang nais ng Panginoon. Hindi po yun ang kalooban niya sa atin. Kung sa atin, ang kalooban natin para mag-happy-happy tayo, magsaya-saya tayo, gumawa tayo ng mga ganyang bagay. Ano lang naman yan, Pastor? Sanmig lang naman yan. Hindi naman yan nakakalasing. Ano pa dati? Meron dati? The bar? Palusot mo, alak pa din yun eh. Diba? Ano lang to? Wine lang to. Ganun pa din yun. Diba? Kaya napakahalaga na sa ating pong pagdiriwang ng Kapaskuhan, hindi po masunod ang ating sarili. Bagos ang masunod sa buhay po natin, Panginoon pa rin. Andyan pa po ba kayo? Hindi, for sure po, hindi po natin ito matatapos na hanggang 3rd point. Pero hayaan po natin, basta tumungtong ng 7:59? 7:55. Tapusin po natin. Kung hanggang saan po tayo umabot. Pero habang may oras pa po, please, makinig muna po tayo. Amen? Ang gusto po ng salita ng Diyos ngayon, point number 1, for us to have a right mind. Ano pong sabi ng ating pong pag-aaral? Si Herod ay gustong gumawa ng sarili niyang kagustuhan. Ito po ang layunin ng Diyos para sa mga mananampalataya na dapat pamaresan. Hindi tayo yung mag-adjust para sa mundo, kundi dapat tayo yung pamaresan ng mundong ito. Ito po yun, 2 Corinthians chapter 6, verse number 14. Be ye not equally yoked together with the unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Ang ilaw, kapag napunta yan sa isang madilim na lugar, magliliwanag yan. Parang itong lugar na ito, halimbawa, walang yung ilaw na yan, walang anything dito. Kapag binuksan po natin ito, mga kaibigan, binibentahan ko po kayo ng ilaw, tag 75 lang, hindi po, biro lamang. Pag binuksan natin ito, sabi switch, wala na. Wala talagang ilaw to. Di ba? Nadaya ako din. Hindi pa pala nakasaksak eh. Pero pag nilagyan po natin ito, let me give you some examples. Hindi po ako nagbebenta ng ilaw na bibili niyo po sa akin para mamaya. Pero I want you to explain some illustration na kapag ang ilaw na ito ay magliliwanag sa oras ng kadiliman. So ang ibig sabihin po noon na ang liwanag ay magliliwanag sa kadiliman. Hindi ang ilaw, dapat hindi maging ganito na kapag sa oras ng dilim, ang mangyayari sa ilaw na ito ay mamamatay. Hindi po yun ang nais ng Panginoon sa atin. Bagkus yung kadiliman ay magkaroon ng liwanag. Nakukuha po natin ang ating pong pinapag-aralan na huwag tayong maging kabilang, sabing gano'n, no? Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? So magkaroon tayo na, Pastor, hindi na pala namin sasamahan yung pamilya naming walang relasyon sa Panginoon. Hindi po yun ang nais po ng ating pong pag-aral. Bagkus magkaroon tayo ng
effectivity sa ating pong family. Amen? Sabi nga ni Pastor Dom, whether they like it or not, magpipreach ako. Sabi ni Pastor Dominic, preach ako doon sa family po nila doon sa Pangasinan. And that's good. Amen? Yung mga unang panahon din, siguro mga 3-4 years ago, nung ako po ay Bible student, nahihiya din ako mag-preach sa aming pong sa aming family reunion pag Christmas party. Pero sabi ko, kailangan. Mapapahamak sila. Parang ang hirap makita na meron celebration, tapos walang word of God. First time kong ginawa, sabi ko, birthday ng lola namin noon. First time kong ginawa yon. Nakabahan talaga ako kasi kamag-anak, kilala yung ugali, alam yung paglaki mo. And then suddenly, oy, pastor na pala yan. Pastor na yung magnanakaw ng yero natin. Di ba? Nagbago na pala yan, pastor na pala yan. Pero kailangan nating ipangaral at kailangan nating maging ilaw sa isang madilim na pamumuhay. Yun po yung gustong ipunto ng ating pong pag-aaral. What communication hath light with darkness. Amen? Diyan papasok yung sinasabi ng book of Mark. I think in Matthew or Mark, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So sa ganyang pong bagay, huwag tayong gumawa ng sarili nating kagustuhan para hindi tayo mamuhay sa tinatawag na pag-agree sa mundong ito. Okay po? Yan po yung bagay na yon. So sa buhay ni Herod, gusto niyang gumawa ng sarili niyang kagustuhan. Patuloy po tayo. The world is trying their best to distract and not to follow the will of God sa ating pong buhay. Tama po? Kasi ang magiging focus natin ngayon, sa mga nagtatrabaho, meron tayong 13-month pay, meron tayong 14, may 15, 16, 17, regalo, bonus, and anything. Pero makakalimutan natin yung pinakamahalagang bagay, lalong-lalo na kapag Christmas, ang kagustuhan ng Panginoon ang siyang manaig. I remember merong isang bracelet noon nakalagay WWD. Tama ba 'yon? What will Jesus do? WWJD. Tama po ba ako doon? Correct me if I'm wrong. Pero sabing ganoon, nakalagay doon, what will Jesus do? This Christmas kaya, ano kayang gagawin nating aksyon? Ano kayang gagawin nating plano? Ano kayang will ang gusto natin? Pastor, masyado kaya tang nami-personal, hindi po. Regarding sa celebration, pwede naman tayong mag-celebrate na ang Panginoon nandun pa rin eh. Sa birthday nga natin, pwede pa rin mag-celebrate na nandun ang Panginoon. I remember, merong mga kabataan na nagdibo, pero merong preaching, and I like that. Amen? Merong mga kasal, pero merong word of God. Minsan nga, kahit may mga nawala na mahal sa buhay natin, merong pa ring word of God eh. Tama po? In every occasion na meron po sa ating pong buhay, ang mas magandang ating pong ipamuhay yung kalooban ng Diyos. Ano po yun? Yung kalooban niya o yung kanya pong will para po sa ating pong buhay. Nandyan pa po ba tayo? Kaya pa po ba? Konting minuto po, tapusin po natin ang ating pong first point. And then the following services, tapusin po natin yung mga ilan. Amen? Pero sa gabi pong ito, hayaan muna po natin yung first point ng ating pong pag-aaral. Sapagkat sa ganito pong bagay, Herod was working for his own will. Kaya nga sa kagustuhan ng Panginoon ay maganda. Yung kagustuhan ng Panginoon sa atin for us to have a better life. Wala na po sa ating pong slide, pero I remember some verses na ating pong pinapag-aralan ngayon, na patukoy sa ating point number 1, kung kagustuhan lang natin, mapapahamak tayo. Pero the Lord is giving us chance na piliin natin yung kanyang kalooban. Okay po? Ano yun? The book of Jeremiah chapter 29 verse number 11. Jeremiah chapter 29 verse number 11. The Bible said, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you," gusto ko talaga yung parating huli na sinasabi ng Jeremiah, to give you unexpected end. Kasi kung titignan natin, will natin, ito halimbawa, ito yung will natin, para akong si Perena nito, nagpapaangat ng apoy. Kung ito yung will na gusto natin, malaking chance sa buhay natin na pwede namang umasenso. Sabi nga ng vlogger, sabi nga nung nag-video sa Facebook, pwede ka namang sumakses. Di ba? Pwede ka namang sumakses. Pero ang tanong, pang long term ba yan? Kasi sa Panginoon, yung kalooban niya para sa buhay natin, hindi short term. Hindi pang 1 week, 1 month, pang long term po, mga kaibigan, mga minamahal. Ang gusto ng Panginoon sa ating pong buhay, as the Bible said in the book of John chapter 10, verse number 10,
As we open our Bible in the book of John chapter 10, ito po yung layunin niya para po sa atin. The book of John chapter 10 verse number 10, as the Bible said, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Yan yung gawain ng dyablo sa atin. Kapag tayo po'y sumunod sa ating sariling kagustuhan, sinunod natin yung kalooban ng mundo, sinunod natin yung mga bagay na tinuturo ng mundo, ito po'y mangyari. The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Akala kasi natin, okay, masaya eh. Diba? Okay lang naman to, minsan lang naman ako lumabas. Pupunta lang naman ako ng Magsaysay. Punta lang naman ako ng Barreto. Punta lang naman ako sa mga lugar dyan na hindi alam ng mga iba. Minsan lang naman to. Minsan lang naman ako gumala with friends. Pero hindi magiging maganda yung layunin. Kapag ang layunin natin, ang will natin ang nasunod. But this is the will of God for each and every one of us. As the Bible said, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Kita po natin yan, verse number 10, ang ganda ng dulo eh. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ang susi, sabi nga ng salita ng Diyos, ang susi para tayo ay maging successful, yung kalooban ng Diyos ang ating pong sundin. Amen? Last verse for this evening. Very familiar verse. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. I'm sorry, Tech Team, pinahirapan ko yung ngayon. Pero for the time's sake, ito yung mga bagay na dito muna natin pukusan. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Ito yung susi para hindi masunod ang sarili natin. Pastor, parang wala naman akong kalayaan. Sino bang dapat master? Sino bang dapat Lord ng ating pong buhay? Sino bang dapat masunod bilang isang mananampalataya sa buhay natin? Yung sarili ba natin na paggising ng umagang isipin natin cellphone? Pagising natin ng umagang isipin natin ano bang pwede kong kainin? Ano bang pwedeng bilhin ngayon? Pupunta ba ako sa Dunkin' Donut? Bibili ba ako ng butternut? Bibili ba ako ng iced coffee? Ano bang gagawin ko sa buhay ko? Ano bang plano ko sa buhay ko? Ito yung mga list na gagawin ko. Ito yung mga gifts na gusto kong ma-receive ngayon. Gusto ko magkaroon ako ng perang mga ilang daang libo ngayong Pasko na ito. Gusto ko meron ako mga sapatos. Gusto ko meron akong mga damit. Gusto ko lahat ng mga bagay na yan. Yun yung gusto natin. Pero how about yung plano ng Panginoon sa atin? Sabi ko nga po kanina, wala namang pong masama na tayo po'y mag-receive ng gifts sa Christmas. Pero wag lang nating kalimutan yung kalooban ng Diyos para sa atin. At wala ding pong masamang magdiwang. Mas maganda ang kalooban ng Diyos ang siyang mapa sa atin. Verse 5, trust in the Lord with all thine heart. So ang paninimula po, para tayo magkaroon ng kagustuhan na malinis, will na kung saan ayon sa kalooban ng Diyos, will na kung saan ay merong tamang landas, will na kung saan ay dapat ito ay maayos, merong righteousness, merong holiness, is this, with all thine heart. Kita po natin? At sabi pang ganon, and lean not unto thine own understanding. Kasi sa panahon ngayon, madali lang namang mag-create ng mga activities eh. Madali lang gumawa ng mga something na mga bagay na yan eh. Pero sabi ng Bible, wag sa ating sariling pangunawa. Bagkos kinino? In all thy ways. Stop po tayo dyan. Sabi ng Bible, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So meaning to say, sa ating pong pag-aaral ngayon, as we conclude, muna, for point number 1, Herod was working for his own will. Ngayon, ang katanungan, anong kagustuhan ang gusto nating marating ngayon? Anong kagustuhan ang gusto nating marating at ito ba ay ikalulugod para sa Panginoon? Sabi nga ng message natin last Sunday night, napupuri ba natin ang Panginoon sa lahat ng bagay? As we end muna for a while, and then we will proceed sa other next services, maaari Wednesday. Tingnan natin, Herod was working for his own will. Kung ipapalit natin yung ating pangalan dyan, John Mark was working for his own will.
Brother Ronald was working for his own will. Kuya Melvin was working for his own will. Pastor Dominic was working for his own will. Ano kayang magiging sitwasyon? Mga kabataan, kung ilalagay natin yung pangalan natin dyan, ano kayang magiging sitwasyon? Ano kayang magiging outcome nun? Mas maganda, as we end ang ating pong message, ang magiging kahihinatnan niyan, hindi against para sa Panginoon, kundi sang-ayon para sa Panginoon. Sana po sa ating pong simpleng pag-aaral, hindi pa po ito natatapos, meron pa tayong second and third point sa mga following services natin. Pero tignan natin ngayon, anong bagay ang nasusunod sa atin? Nasusunod ba ang Panginoon sa buhay ko? Nasusunod ba ang Panginoon sa buhay ng bawat isa? Kagustuhan niya ba yung nananaig every time na tayo ay mumulat ang ating pong mga mata? Masusunod ba ang Panginoon sa kagustuhan natin? Ikaw man ay nagtatrabaho, nag-aaral, anumang pong ginagawa natin, nasusunod ba ang Panginoon sa buhay natin? If not, palitan natin yan. Sabi nga ng kanta, change my heart, O God, may I be like you. Change my heart, O God, may I be like you. Sa buhay natin, maging kagaya tayo ng Panginoon. Amen? Hindi yung ating sariling kagustuhan ang manaig. Ulitin ko po, dapat sa buhay natin, ang Diyos ang masunod. Bakit? Not only He is Jesus Christ, but He is also Lord and Master ng ating pong buhay. Tayo po tayong lahat at tayo po ay aawit ng ating pong last song.